mainit ang isyu at may kabuluhan ay talagang tinututulan, pag-uusapan at pinagtatangka ang tutulan ito. Katulad ni Larry Gadon, ang bulok na abogado na isa ring walang moral ascendancy dahil natanggalan ito ng lisensya sa pagka-abogado dahil nakikitaan ng Suprema Korte ang kanyang hindi magandang pananalita na hindi ugma bilang isang professional lawyer ang mga katagang ginagamit niya. Tuwing ito ay nagpapahayag sa social media, kaya we consider him na wala siyang moral ascendancy at tulad ni Jinggoy na wala ring karapatan na husgahan si ex-PDEA agent o Senator Bato sa PDEA leaks at tawagin itong bobo raw si Senator Bato. Remember Gadon, hindi ka nanalo sa senatorial race kaya ikaw ang bobo. Kaya pakinggan natin ang pananawagan niya upang ipatigil ang Senate hearing na ginawa ni Senator Bato. Halatado na takot silang mabunyag ang mga masasamang amoy nila. Hindi lang sa Congress, pati na rin sa Senado para sa kapakanan nila at interes. At lalong-lalo na sa mga taga-PDEA. Dapat talaga ay itigil na yung hearing na yan ng committee ni Senator De La Rosa. Wala namang patutunguhan at pag-aasaya lamang ng pera ng gobyerno. Yang hearing na yan. At yan naman ay base lamang sa chismis. Isipin nyo, kung ang sinasabi ni Senator Bato ay authentic daw yung form, yung report, it refers only to the authenticity of the form. Kahit naman sinong empleyado ng gobyerno, pwede kang gumawa ng report doon sa form or na ipifill up mo, and then, what matters most is yung credibility nung nire-report mo. Kung ang iyong superior ay kinanggi o ibinasura yung report mo kasi nga hindi naman credible, edi wala, there is no report to be investigated upon. Iba ang authenticity sa credibility. The form may be authentic, but how about the credibility na it refers to truthfulness of the report, of the contents of the report? Magkaiba yun. Ngayon, kung pagbabasihan mo lang ng investigasyon ay yung form na authentic daw dahil kasi pinirmahan at yun daw ay ginawa nung si Morales, how about the authenticity of the contents of the report? Kung yun ay binasura na or hindi man lang na na-file ng kanilang superior o officially documented by the office, di wala. Pagsasayang lang talaga ng pondo ng gobyerno yung hearing na yan. Ako nananawagan ako kay Senator, kay Senate President Ms. Zubiri na palitan, tanggalin na yan sa committee na yan si Baco de la Rosa. Dahil kasi, nakita nyo naman, wala naman talaga pinatutunguhan, kundi gusto lang ay mag-create ng destabilization kay President Bongbong Marcos. Nako, alam nyo, namimiss ko yung araw na ang mga senador ay talagang mahuhusay, matatalino, magagaling, whose erudition of the issues being discussed in the Senate are also intelligent, smart, bright, and very scholarly. At grabe na ito si Gadon. Kung makaasta, ay tinawag pa niya si Bato na bobo raw at poor daw sa English. Wow ha? Grabe na ang panlalait. Si Bato nga tinawag na bobo. Paano pa kaya ang ating mga mamamayang mahirap na hindi nakapag-aral? So napakabulok ng administrasyong ito. Walang empathy sa mga mahirap nating kababayan. Ganito talaga ang administrasyong ito. Mapanglait. Itong si Senator Bato de la Rosa, isipin niyo naman, he cannot even express himself in straight English. At even in Tagalog, mali-mali pa. O kaya nauutal pa. Ano pa naman klaseng senador yan? Kaya dapat huwag nang gawin ng chairman niya ng committee. Senator Mix, dapat yung ginastos niya sa hearing na yan ay isingil. Dapat ay bayaran ni Senator Bato de la Rosa. Walang kakwenta-kwenta. At ito naman ang sagot ni Senator Bato.
So far, Senator, sa ilang hearings po natin, itong mga nakaraang linggo, meron na po ba tayong mabigat, no, na findings sa inyo pong naging committee hearings? Well, so far, na-establish natin, no, number one, na yung dokumento na nakalik na nasa social media ay totoong dokumento. Totoong dokumento. At naniwala rin tayo sa sinabi ng PDEA na yung dokumento niyan is non-existing sa kanilang files. Dahil kahit nga anong gawin nilang paghahanap, hindi talaga makita kasi merong dumukot nung file na yan at siyang nagpakalat sa social media na umabot na kung saan-saan. So far, yan ang ating nakita ngayon. At dapat ang ating policy direction nito ngayon kung paano natin makapag-legislate ng panukalang batas, no, para mahinto, ma-address itong issue ng mga unauthorized disclosure of security classified documents ay atin ang ginagawa at pati na rin yung aking kasamahan at si Senator Tolentino, meron na rin siya mga legislative proposal patungkol dito at isasama namin yun sa aming committee report para ma-address na itong issue na ito at yun nga, hindi natin ma-deny ang importansya ng pag-imbestiga na ito dahil hindi natin gusto na yung mga ganong klaseng security classified documents ay basta-basta na lang maisnawalat ng hindi sa otorisadong pamamaraan at pwede na mapupunta ito sa ating mga kalaban at kawawa Pilipinas. Lulubog ang Pilipinas. It will cause a downfall of the nation. Apo, Senator, although doon pa lang sa pagsisimula nung inyo pong hearing sa Committee on Public Order and Dangerous Drugs ay na-establish po ninyo na itong pagdinig na ito ay para malaman natin kung saan nagkakaproblema kaya nagkakaroon ng mga ganitong leak, no, sa mga dokumento ng PDEA. Although na-establish no naman po yung kumbaga interest po ninyo doon sa PDEA leaks, the documents na yun, hingin ko yung reaction po ninyo, bakit nauuwi doon sa, parte ito ng ouster plot ng ibang grupo sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Ito ay para lang i-divert yung issue kaya sa ICC. Bakit dumadating sa punto na nagkakaroon ng ganitong issue doon sa pagdinig po ninyo? Po habang ongoing yung pagdinig ng kanyang komite dito nga po sa usapin ng PDEA leaks, marami ho yung nagiging reaksyon ng publiko. May katulad nga nung sabi mo, yung iba ang pananaw ay para tong uri ng witch hunting. Oo. Diba? Or kaya may mga nagsasabi ng ilang politiko na political persecution. Oo, diba? Na sabi nila, teka lang, wala naman daw na iipresenta na solid evidence bukod sa testimonya ng isang resource person nila doon na kinu-question pa yung character and credibility, diba? Reaksyon doon sa sinasabi ng mga former senators natin na yung hearing ay hindi naman talaga tungkol doon sa PDEA leaks, kundi may ibang intensyon yung ganung mga pagdinig. So, mas maganda na manggaling mismo kay Senator Bato kung ano yung reaction niya tungkol doon sa sinasabi, yung mga reaksyon ng dalawang senador na yan, at yung gaano ba siya ka-confident na yung mga sinasabi noong kanyang resource person ay totoo din. Senator, ulitin ko lang po, no? Sige. Na-establish nyo naman po, no, sa pagsisimula po ng inyong committee hearing sa Committee on Public Order and Dangerous Drugs, yung intention talaga ng ninyo na malaman natin kung bakit nagkakaroon ng ganitong mga leak sa mismong PDEA, no? Mga sensitibong mga impormasyon. Pero, kahit po na-establish po ninyo yun, bakit meron pong mga nagre-react kaya na sinasabi na hindi naman talaga tungkol sa PDEA leaks yung gustong palutangin dyan ng komite, kundi yung ito daw po ay ouster plot, ito daw po ay para lang ma-divert yung usapin sa issue ng International Criminal Court. Senator. Johnson, mas maganda. Jonathan? Apo? Maganda siguro
ang tanongin nyo, bakit nila naisip yan? Akin malinis ang konsensya ko, wala akong hidden agenda dito, wala akong mga ano pa nakatago na agenda dito sa aking hearing. Bakit nabigyan ng bigyan na ng meaning? Natatakot pa sila? Ano ginatakot nila? Na kung halimbawa, nabanggit nga dyan na yung informasyon lang yun galing sa confidential informant na si Pangulong Marcos at si Maricel Maricel Soriano ay gumagamit ng illegal drugs. Purely information mo lang yun. Bakit kinakatakutan yan? Hindi man dyan ako nakatutok. Yung PDLX mo ng aking objective. Ewan ko kung bakit nila nilagyan ng masamang kulay yung aking ginagawa. As I have said again and again, wala po itong personalan, wala po itong politikahan. Katotohanan lang po itong hangad natin dito at ayun po haghanap na solusyon para mahinto itong mga PDLX, yung mga leakage ng mga security classified documents. Yun na po ang hapon natin dito. Opo. Sila, marumi ang isip nila, masyadong marumi ang isip nila. Bakit binaganyan nila yung aking investigasyon? Marumi, masyado ang iniisip nila. Apo, Senator, sa tingin niyo ho, meron pang mga ganitong mga leaks, hindi lang itong nagkataon na mayroon pong pangalan ng Pangulo? Sige. Sa tingin niyo ho, meron pang ganitong mga dokumento na posibleng lumabas? Kaya nga tayo nag-imbestiga dahil hindi natin alam, no? At ako'y nagdududa na marami pang mas mga sensitibong mga classified documents na unauthorized na na-disclose at nakakapaglalagay ito sa ating bansa sa panganin kung hindi natin ito ma-actionan. Opo. Ang nabanggit niyo po kanina, Senator Bato, na parang pag maka-attend po si dating Executive Secretary Ochoa at yung isa pa pong sinasabi po ninyo ay i-wrap up na po ninyo yung pagdinig. Kailan po natin inaasahan na maglalabas po kayo ng committee report? Pagkatapos, right after ng aking last hearing, ay ayusin ng aking secretary at yung committee report, then we will sponsor the committee report sa plenaryo as soon as possible time. Mga May din po yan o June na? Baka magkata. Apo. I-prepare pa yung committee report. Papipirmahan mo pa sa mga committee members. So, pagbalik siguro galing ng SONA. After SONA. After SONA na. After SONA. Senator, may mga nagsasabi po na counterpart po natin na mga mambabatas sa House of Representatives. Sabi nila, itigil na daw ho yung pagdinig na yan, wag nang ipagpatuloy at wala naman daw hong direksyon at kung saan na daw po sumasangay yung inyo pong pagdinig. Ano ho masasabi ninyo sa mga counterpart po natin na lawmakers sa lower chamber? Alam mo, ako yung nagtataka, bakit mas lang active na punahin yung aking investigation na kami naman po ay nagre-respeto trabaho. Meron ka bang narinig na ang senador ay nagsasabi sa lower house na sila yung committee hearing nila at nasasayang lang ang pera ng gobyerno? Meron ka bang instance na nagsasabi senador na gano'n? I am sure wala. Hindi ko narinig yan. Hindi pa nangyari yan. Tataka ko bakit masyado silang concerned dito sa aking hearing. Apo. Tatanong ko na lang din po kayo na reaksyon, no? Kasi po si Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Secretary Larry Gadon, meron hong ipinalabas na video statement at siya po ay nananawagan ni Senator KSP, kay ate pong Senate President Juan Miguel Zubiri, na tanggalin daw ho kayo. Nako, Senator De La Rosa bilang chairman daw po ng Public Order and Dangerous Drugs or Illegal Drugs dahil daw po nasasayang daw yung pera ng taong bayan sa nagiging committee hearing. Ano ho ang reaksyon ninyo sa panawagan na to ni Attorney Larry Gadon?
Well, hayaan mo siya kung anong gusto niya. Basta ako, hindi ako magpapatinag sa kanilang mga paninira sa akin. Tuloy-tuloy lang ako sa aking trabaho. Sige lang, hayaan mo sila kung sila ay magaling, sila ay magaling magsalita, matatalino. Sana nananalo sila kung maging senador sila at sila po ang magkaganap ng ganitong trabaho. Kung hindi ako capable sa ganitong trabaho, kung hindi ako qualified, hayaan mo na lang sila. Sila dapat sana ay magdasal ko na manalo si Gadon para siya naman ang pumalit sa akin dito sa aking trabaho kasi mas magaling siya kaysa akin. Opo, Senator, para po din masagot natin yung tanong ng mga ibang nagtataka kung ano yung, kumbaga, mahalagang punto ng ating pong mga committee hearings. Lagi natin sinasabi, this is in aid of legislation. So, after po natin gawin yung ilang series na ho ng pagdinig natin dito ho sa PIDEA Leaks, ano na po yung mga nakita nating posibleng legislative actions ng inyo pong komite? Ano ba to, amendments to a particular law or kaya bagong batas na pwede hong tumugon dito po sa nakita nating issue? Pero na, yung isang committee vice chairman, si Senator Tolentino ay naghahanda na ng bill na ipapile. Isasama namin sa committee report patungkol sa pag-penalize ng unauthorized disclosure of security classified documents. Kailangan bigyan natin ng mabigat na parusa para hindi na ito palaging nangyayari. So, meron na po kami nakahanda na bill na ipapile. Pagkatapos, isama namin sa committee report. Opo, isa na lang sa akin, Senator De La Rosa. Gaano po kayo ka-confident na paniniwalaan ng publiko yung magiging resulta po ng inyong committee report? Well, dahil, doon pa lang sa start ng inyong hearing ay kinu-question na yung veracity, yung kredibilidad ng inyo pong resource person na si Mr. Jonathan Morales. Johnson, kami naman sa committee, hindi naman kami bubuno, hindi naman kami mga tanga na maniwala sa lahat ng sinasabi. May utak rin kami na marunong kaming mag-evaluate sa mga statement kung saan ang totoo at saan ang hindi. Kaya naman po, hayaan po ninyo, ilagay namin sa committee report lang yung karapat-dapat. As I have said, kung ginigiba nila yung kredibilidad ng resource person yung committee na si Jonathan Morales, well, they can do so because from the start, sinasabi ko na nga na maaring naniwala ako sa ibang sinasabi niya at maaring din hindi ako naniwala sa ibang mga sinasabi niya. Kaya nga tayo nag-hearing para pakinggan natin ang lahat-lahat, ang gulo, lahat-lahat na pwede magsalita para i-evaluate natin. What's the purpose of hearing? Pakinggan yung mga resource person at i-evaluate natin. Hindi po tayo nag-hearing para ang chairman lang ang magsasalita at gagawing audience yung kanyang mga kasamaang senador o yung kanyang mga resource person. Hindi po ganyan dapat ang hearing. Hearing tayo para pakinggan ang lahat-lahat. At nasa atin na kung naniwala tayo hindi. Please trust the committee. We will evaluate everything para pagdating sa committee report ay ito'y magandang committee report na magbunga ng magandang legislation. Opo, Senator, dun po sa ating susunod na pagdinig, mukha po bang positive na dadalo po si dating Executive Secretary Ochoa? Mukhang positive ako. Mukhang positive ako na darating. Okay. Kailan po yung next hearing again? Next week, Senator? Monday, 10 o'clock in the morning. Ngayong Monday. Ay, abangan po namin yan. Sige po. Maraming salamat po, Senator Ronald Bato de la Rosa, Chairperson po ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Salamat po, Senator. Thank you, sir. Good luck po. Thank you, Joyce. Thank you, Joyce at Jonathan. Maraming salamat. Thank you. Thank you, sir.